Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at karangalan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa tibay ng isang pusong mapagmalasakit at may paninindigan. Sabi nila, ang tukso raw ay dumarating sa panahong pinakamatindi ang ating pangangailangan. Paano kung sa isang iglap, inilapag sa iyong harapan ang katuparan ng lahat ng iyong dasal? Ang problema, kailangan mong isuko ang iyong dangal. Kakapitan mo ba? Ito ang kwento ni Liwayway sa unang araw niya sa Villa Esmeralda. Parang isang malamig na palasyo ang Villa Esmeralda. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan mula sa sahig na marmol na sobrang kintab na halos masalamin mo na ang sarili, hanggang sa matatayog na kisame kung saan nakasabit ang isang dambuhalang chandelier na animoy binubuo ng libu-libong piraso ng yelo. Para kay Liwayway Ginto, ang bawat hakbang sa loob ng mansyon ay tila pagtapak sa isang mundo na kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang mararating. Ang nakakapanliit na katahimikan ng lugar ay bumabalot sa kanya, pinapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit at kaiba sa mundong ito. Ito ang unang araw niya bilang kasambahay ng kilalang bilyonaryo na si Haron Montenegro. Isang trabaho na para sa kanya ay isang milagro, isang kasagutan sa mga walang tigil niyang panalangin para sa kanyang inang may malubhang karamdaman. Ang mga bilin ko, Liwayway, malinaw ba? Ang boses ng headmaid, si Manang Lorna, ay matigas at walang bahid ng anumang emosyon. Bawal ang maingay, bawal ang magusisa, at higit sa lahat, bawal humawak ng kahit anong hindi mo pag-aari. Opo, Manang, malinaw po, sagot ni Liwayway habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang uniforme. Nang iwanan siyang mag-isa para simulan ang paglilinis sa ikalawang palapag, doon niya unang narinig ang tunog na yon. Isang pigil na hikbi na nagmumula sa isa sa mga saradong pinto. Ang hikbi ay naging isang mahinang iyak at di nagtagal, isang matinis na sigaw na puno ng lungkot at galit. Kumirot ang puso ni Liwayway. Iyon daw ang silid ni Tala, ang kaisa-isang anak ni Mr. Montenegro. Sinubukan niyang huwag pansinin, gaya ng bilin ni Manang Lorna, ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Dinala siya nito sa tapat ng pinto. Nais niyang kumatok. Nais niyang mag-alok ng kahit anong kaunting aliw, ngunit naalala niya ang babala. Sa huli, bumuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang gawain, dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Ang huling lugar sa kanyang listahan ay ang pribadong aklatan ng amo. Amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanya. Malawak ang silid, puno ng mga estante na abot hanggang kisame. Habang abala siya sa pag-aalis ng alikabok sa isang malaking mesa na gawa sa mahogany, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa likod ng mesa, sa ilalim ng isang painting, ay naroon ang isang itim at makintab na kaha de yero, isang bakal na safe. At ito'y nakabukas. Bahagyang nakaawang ang mabigat nitong pinto. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol sa digmaan. Sumilip siya sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay halos mapatid. Makakapal na talaksan ng pera. Mga bundle ng 1,000 piso na maayos na nakasalansan. Sa tabi nito ay mga alahas na kumikinang kahit sa kaunting liwanag na tumatama dito. Isang kayamanan na sapat na para baguhin ang kanyang buhay at buhayin ang kanyang ina. Biglang pumasok sa isip niya ang itsura ng kanyang nanay, payat, maputla at palaging uubo-ubo. Naalala niya ang sinabi ng doktor. Kailangan ng agarang operasyon. Isang operasyon na katumbas ng isang halaga na kahit pagsama-samahin pa, ang lahat ng kinita niya sa buong buhay niya
ay hindi niya mapupunan. Nanginig ang kanyang mga kamay. Isang bundle lang. Isang maliit na bundle lang, walang makakapansin. Madali lang. Kukunin niya ito, ilalagay sa kanyang bulsa, at walang sino man ang makakaalam. Si Mr. Montenegro, sa sobrang yaman nito, ay marahil hindi na binibilang ang laman niyan. Pero kasabay ng imahe ng kanyang ina, sumagi rin sa isip niya ang mukha ng kanyang yumaong ama. Isang simpleng karpintero na ang tanging yaman na ipinamana sa kanya ay ang dangal. Anak, madalas sabihin nito, ang kahirapan ay sitwasyon, hindi ito pagkatao. Tandaan mo, ang dangal ay isang bagay na kapag nawala, hindi na maibabalik pa. Napapikit si Liwayway. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi niya kaya. Sa isang iglap ng katatagan, itinulak niya ang mabigat na pinto ng kaha de yero. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na aklatan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha. Nakakita siya ng isang maliit na pad, ng sticky notes at isang ballpen sa ibabaw ng mesa. Kumuha siya ng isang piraso at nanginginig na nagsulat ng isang maikling pangungusap. Idinikit niya ito sa mismong pinto ng safe. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumabas ng silid. Ang puso niya'y mas panatag kaysa kanina. Kahit pa ang kanyang mga problema ay naroon pa rin. Ilang oras ang lumipas. Pabalik na si Haron Montenegro sa kanyang aklatan. Ang mukha niya ay kasing tigas ng bato, gaya ng dati. Papaupo na sana siya sa kanyang silya nang mapansin niya ang isang dilaw na papel na nakadikit sa kanyang kaha de yero. Kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito at binasa ang sulat kamay na nakasaad doon. Sa katahimikan ng silid, ang kanyang malalim at malamig na boses ay umalingaw-ngaw habang binabasa niya ito ng malakas. Ang yaman na hindi nababantayan ay yaman na walang halaga. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pinto ng aklatan kung saan huling dumaan si Liwayway. Walang mababakas na anumang emosyon sa kanyang mukha. Isang blangkong ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Pinagmasdan ni Haron Montenegro ang piraso ng dilaw na papel sa kanyang kamay na para bang isa itong kakaibang insekto na hindi niya mawari kung may lason o wala. Ang sulat kamay ay simple at medyo nanginginig. Sulat ng isang ordinaryong babae, ngunit ang mensahe, matapang at direkta. Sa loob ng maraming taon, sanay na si Haron sa mga taong sumusubok na makuha ang kanyang pabor. Mga ngiting peke, mga papuring may hidden agenda, mga kilos na laging may katumbas na hinihintay na kapalit. Natutunan niyang basahin ang mga tao na parang isang bukas na libro, lalo na ang mga taong naghahangad ng kanyang pera. Ang lahat ay may presyo, ang lahat ay may motibo. Pero ito ay bago. Isang pagsubok na siya mismo ang naglatag, pero ang resulta ay taliwas sa lahat ng kanyang inaasahan. Inaasahan niyang babalik siya sa isang kaha de yero na nabawasan ng laman, o kaya naman ay haharapin niya ang isang kasambahay na umiiyak at humihingi ng tawad. Pero hindi ito. Hindi isang pilosopikal na paalala na isinulat sa isang sticky note. Manang Lorna, tawag niya sa intercom, ang boses niya'y walang kabuhay-buhay. Papunahin mo rito ang bagong katulong, ngayon din. Ilang sandali lang ay pumasok na si Liwayway. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay magkadikit sa harapan na para bang nagdarasal. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan siya ni Haron. Payat, simple, at sa unang tingin, mukhang takot na takot sa mundo. Hindi ito ang tipo ng tao na inaakala niyang may lakas ng loob na hamunin siya, kahit sa paraang hindi direkta. Itinaas niya ang piraso ng papel. Ikaw ba ang nagsulat nito? Tumango si Liwayway, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Oo po, sir. Bakit? Tanong ni Haron. Ang bawat salita ay may bigat. Bakit mo isinara?
At bakit ka nag-iwan ng mensaheng ito? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Inaasahan ni Haron ang isang mahabang paliwanag, isang madramang pagsusumamo. Pero ang sagot ni Liwayway ay simple, dahil po yun ang tama. Ang tama? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Haron. Sa mundong ito, ang tama ay kung ano ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Nakita mo ang laman ng kaha. Alam mong kaya ka nitong ilayo sa anumang hirap na pinagdadaanan mo, pero isinara mo. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa mesa. Ang mga mata niya'y matalim na nakatitig sa dalaga. Kaya magtatanong ako ulit, anong gusto mo? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang mga mata niya'y bahagyang namumula, ngunit mayroong isang kislap doon. Isang kislap ng dignidad na hindi inaasahan ni Haron. Gusto ko lang po magtrabaho ng marangal, sir. Iyon lang po. Ang sagot na yon ang lalong gumulo sa isipan ni Haron. Walang hininging kapalit. Walang pagpaparinig. Isang purong pahayag ng prinsipyo. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang ngiti ng kanyang yumaong asawa. Isang ngiti na kasing ganda ng bukang Liwayway, pero sa likod nito ay nagtatago ang kasakiman. Naalala niya kung paano nito nagawang ubusin ang tiwala niya, kung paano siya nito nilinlang. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala. Ang lahat ay isang laro. Ang lahat ay transaksyon. Sige, sabi ni Haron. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tinalikuran si Liwayway. Mananatili ka. Pero meron kang bagong tungkulin. Naramdaman niya ang pag-aalangan sa likod niya. Mula ngayon, pagpapatuloy niya, ang tanging trabaho mo ay alagaan si Tala. Narinig niya ang bahagyang paghinga ni Liwayway. Ang pag-aalaga kay Tala ay ang pinakamabigat na parusa sa mansyong yon. Alam niya iyon. Lahat ng yaya na sinubukan ay sumuko. Ang kanyang anak, ang kanyang bituin, ay isang bituin na ayaw ng kumislap. Simula nang pumanaw ang ina nito, isinara na ni Tala ang kanyang mundo. Hindi na ito nagsasalita. Palagi itong nagwawala. Gawin mo siyang normal na bata ulit. Utos ni Haron. Kausapin mo siya. Pakainin mo siya. Kapag nagawa mo yon, maniniwala ako sa sinasabi mong dangal. Ito ang tunay na pagsubok. Isang pagsubok na imposibleng maipasa. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng aklatan. Kinagabihan, mula sa kanyang opisina, binuksan ni Haron ang monitor ng security camera. Nakatutok ito sa hallway sa labas ng kwarto ni Tala. Doon, nakita niya si Liwayway. Pero hindi nito pilit na binubuksan ang pinto. Hindi ito kumakatok ng malakas. Nakaupo lang ito sa sahig, nakasandal sa pader sa tapat ng silid ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsimula itong kumanta. Isang lumang kundiman mula sa probinsya. Ang boses nito'y mahinahon at malambing. Puno ng isang uri ng kalungkutan na tila naiintindihan ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig. Bumukas ng bahagya ang pinto at isang manika, ang marahas na inihagis palabas. Tumama sa pader bago bumagsak sa sahig. Napunit ang damit nito at natanggal ang isang butones na nagsisilbing mata. Sa monitor, nakita ni Haron na huminto sa pagkanta si Liwayway. Inasahan niyang tatayo ito at aalis. Susuko gaya ng iba. Pero hindi. Dahan-dahan itong pinulot ang manika. Inayos nito ang gusot na buhok, isinuot muli ang natanggal na sapatos at hinaplos ang napunit na damit. Umupo itong muli at inilagay ang manika sa kanyang kandungan na para bang isang tunay na sanggol na kailangan ng kalinga. Hindi nagsalita si Liwayway. Niyakap lang nito ang sirang manika at nagsimulang kumanta muli. Pinatay ni Haron ang monitor. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib.
Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, bago siya matulog, muli niyang sinilip ang security camera. Ang hallway ay wala ng tao. Iniwan ni Liwayway ang manika sa tapat ng pinto, maayos na nakaupo at nakasandal sa pader. At habang pinapanood niya, dahan-dahang bumukas ang pinto ni Tala. Isang maliit na kamay ang lumabas at mabilis na hinila ang manika papasok sa loob bago muling isinara ang pinto. Napahilig si Heron palapit sa screen, sa madilim at malabong imahe sa silweta ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakakita siya ng isang bagay na iba sa galit at sakit. Nakakita siya ng kuryosidad at sa puso niyang puno ng yelo, isang maliit na butil ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang katahimikan sa mansyon ng mga Montenegro ay unti-unting napapalitan ng mga bagong tunog. Hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikan na may laman. Isang katahimikan na binabasag paminsan-minsan ng isang mahinang tawa, isang bulong, o tunog ng maliliit na paang tumatakbo sa damuhan. Ang pinto ng silid ni Tala ay hindi na laging nakasara. Ang susi sa pagbubukas nito ay hindi palalakas o pilit, kundi isang sirang manika at isang kantang puno ng pag-unawa. Naging pang-araw-araw na ritual na ni Liwayway ang maupo sa labas ng hardin kasama si Tala. Hindi niya ito pinipilit magsalita. Sa halip, dinadala niya ang mundo ng baryo mahinahon sa marangyang bakuran ng Villa Esmeralda. Ikinukwento niya ang tungkol sa mga puno ng mangga na inaakyat nila, ang ilog kung saan sila naliligo, at ang mga gagambang pinaglalaban nila sa tangkay ng walis. Isang hapon, habang magkasama sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pumitas si Liwayway ng mga nahulog na bulaklak ng gumamela at santan. Sa amin sa baryo mahinahon, malambing na sabi ni Liwayway habang pinagdudugtong-dugtong ang mga tangkay, kapag gusto naming maging reyna, hindi kami bumibili ng korona, gumagawa kami. Pinapanood lang siya ni Tala. Ang mga mata nitong dating laging walang buhay ay ngayon ay may bahid ng kuryosidad. Sinusundan nito ang bawat galaw ng mga daliri ni Liwayway, kung paano nito isinusuot ang isang tangkay sa isa pa, hanggang sa unti-unti itong maghugis bilog. Nang matapos, dahan-dahang ipinatong ni Liwayway ang korona ng mga bulaklak sa ulo ni Tala. Ngumiti siya. Ayan, isa ka ng reyna, Tala. Tinitigan ni Tala ang anino niya sa damuhan. Hinawakan nito ang koronang nasa kanyang ulo. Inaasahan ni Liwayway na aalisin niya ito, na itatapon. Ngunit hindi. Hinawakan lang niya ito ng marahan. Pagkatapos, tumingin ito kay Liwayway, diretso sa kanyang mga mata. Ibinuka ni Tala ang kanyang bibig, at sa unang pagkakataon, isang salita ang lumabas mula rito. Isang salitang malutong at malinaw. Pangit. Hindi nasaktan si Liwayway. Sa halip, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Tala, hindi ito pang-iinsulto. May kasama itong isang pilyang kislap sa mga mata. Isang bahagyang pag-angat sa gilid ng labi. Ito ang unang pagkikipag-ugnayan nila. Ang unang biro. Aba, sige nga, sagot ni Liwayway. Kunwari nagtatampo. Ikaw na ang gumawa ng mas maganda. Kumuha si Tala ng ilang bulaklak at sinubukang gayahin ang ginawa ni Liwayway. Siyempre, ang resulta ay gusot-gusot at sira-sira. Pareho silang natawa. Isang tunay at dalisay na halakhak ang kumawala mula sa munting prinsesa ng mansyon. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, napatigil sa pagbabasa ng mga dokumento si Haron. Narinig niya ang tunog na yon, ang tawa ng kanyang anak. Isang tunog na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang dalawa sa hardin na papaligiran ng mga bulaklak. Ang buhok ni Tala ay may koronang gawa sa gumamela. Nakita niya ang nangiti sa mukha ng kanyang anak. Isang ngiti na totoo,
Hindi pilit, hindi malungkot. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang halos hindi mapansing ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Haron Montenegro. Isang ngiti na mabilis ding nawala, ngunit sapat na para mag-iwan ng bakas ng init sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon ay nabawasan. Tahimik pa rin kumakain si Tatala, ngunit hindi na ito nakayuko. Paminsan-minsan, sumusulyap ito kay Liwayway na nakatayo sa gilid, naghihintay na mag-utos. Habang inilalapag ni Liwayway ang isang mangkok ng ulam sa gitna ng mesa, hindi sinasadyang naglapat ang kanyang kamay sa kamay ni Haron na noon ay kumukuha rin ng pagkain. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Liwayway. Ang init ng balat nito ay naiiba. Matigas ngunit mainit. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. "Papasensya na po, sir," nauutal niyang sabi. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nag-angat ng tingin si Haron. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit para kay Liwayway, ang isang segundong yon ay parang isang oras. Walang emosyon ang mukha nito, gaya ng dati. Ngunit may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mawari. "It's fine," sabi lang nito, bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang pagkain. Ngunit ang simpleng pagdikit na yon ay nag-iwan ng marka. Isang kakaibang kilig at kaba ang sabay na naramdaman ni Liwayway. Ang payapang sandaling iyon ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng dining hall at isang matikas na babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida. Ang buhok nito ay perpekto ang pagkakaayos at ang pabango nito ay tila na puno sa buong silid. "Haron, darling sabi nito sa isang matamis, ngunit may pagkukunwaring boses. Napatayo si Haron. "Selena, what are you doing here?" Ang babae, si Selena, ay hindi sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay dumapo kay Liwayway. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na may halong pagtatasa at bahagyang pag-ismid. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Haron. Isang perpektong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Hindi mo naman nabanggit sa akin na kumuha ka na pala ng bagong katulong, Haron," sabi ni Selena. Ang bawat salita ay may pino, ngunit matalas na patutsada. Mukha siyang napakasimple. Para kay Haron, ang pagdating ni Selena Alcantara ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon. Kung kanina lang ay payapa at may bahagyang sinag ng araw, ngayon ay tila may namumuong maitim na ulap sa kalangitan. Kilala niya si Selena, matalino, ambisyosa, at isang bihasang manlalaro sa mundo ng negosyo at sosyal na lipunan. Alam din niyang matagal na itong may gusto sa kanya, isang bagay na palagi niyang binabaliwala. "Selena, this is a surprise," sabi ni Haron. Pinipilit na maging formal habang pinauupo ito sa sala. "Oh darling, I was just in the area. Naisip kong kamustahin ka, at lalo na si Tala." Sagot nito. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mukhang masaya ang bata ngayon. Bago pa man makasagot si Haron, isang maliit na kaguluhan ang umagaw sa kanilang pansin. Si Liwayway, habang naghahain ng inumin para sa bisita, ay bahagyang natigilan nang dumaan si Selena sa kanyang likuran. Isang iglap lang, ang kupitan ng red wine na hawak ni Selena ay tumapon. Ang madilim na pulang likido ay kumalat sa puting-puting bestida nito. "Oh my goodness!" sigaw ni Selena. Ang boses ay puno ng pagkagulat. Aray! Ang init! Kahit malinaw na malamig ang wine. "Nako, pasensya na po, ma'am," natatarantang sabi ni Liwayway. Agad na kumuha ng tissue para subukang punasan ng mantsa. "Don't touch me." Mabilis na iwas ni Selena. Tiningnan si Liwayway na may halong pandidiri. "Haron, look what your maid did. This is a designer dress."
Mula sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinagmasdan ni Haron ang buong eksena. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Liwayway at ang perpektong pagkukunwari sa mukha ni Selena. Mayroon sa loob niya ang nagsasabing hindi ito aksidente. Ako na po ang bahala, mahinahong sabi ni Liwayway. Yumuko siya at sinimulang linisin ang natapong alak sa sahig, hindi man lang tumutol o nagpaliwanag. Ang tahimik niyang pagtanggap sa sisi ay mas lalong ikinainis ni Haron. Ngunit hindi niya matukoy kung kanino siya naiinis. Kay Selena ba sa pagiging madrama nito? O kay Liwayway sa hindi nito pagtatanggol sa sarili? Nang makaalis si Liwayway para kumuha ng basahan, lumapit si Selena kay Haron. Ang boses ay naging isang nag-aalalang bulong. Haron, I'm sorry you had to see that. Pero, sigurado ka ba sa kanya? She's efficient. At higit sa lahat, she's good for Tala. Malamig na sagot ni Haron. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena. Kabaitan. Minsan, iyan ang pinakamabisang maskara, hindi ba? Alam nating dalawa iyan. Ang mga salitang yon ay parang isang tusok ng karayom, direktang tumama sa sugat ng nakaraan ni Haron. Ang maskara, ang pagkukunwari, iyon ang mga salitang naglalarawan sa babaeng minsan niyang minahal ng buong buo. Hindi lahat ng tao ay tulad niya, Selena, mariing sabi ni Haron. I know, at yun mismo ang ipinag-aalala ko, sabi ni Selena. Hinawakan ang braso ni Haron. You have a good heart, Haron. Madali kang makuha sa awa, lalo na't nakikita mong nagiging masaya si Tala. Pero kailangan mong mag-ingat. Maraming desperadong tao sa mundo. Gagawin ang lahat para lang makaahon sa hirap. Ang mga salita ni Selena ay lason, mabagal, banayad, ngunit unti-unting kumakalat sa sistema ni Haron. Bumalik sa isip niya ang bukas na kaha de yero, ang pagtanggi ni Liwayway na kumuha ng pera. Baka tama si Selena. Baka yun ay isang matalinong unang hakbang lamang. Isang palabas para makuha ang kanyang tiwala bago isagawa ang tunay na plano. Ang kanyang pag-iisip ay natigil nang makarinig sila ng isang mahinang iyak mula sa hardin. Si Tala. Nagmadali silang lumabas. Nakita nila si Tala na umatras palayo kay Selena na sinubukang hawakan ng kanyang buhok. Come on, sweetie. Let's play, sabi ni Selena sa sobrang tamis na boses na naging peke. Ngunit ang takot sa mga mata ni Tala ay hindi maikakaila. Tumakbo si Tala, ngunit hindi papunta sa kanyang ama. Tumakbo ito papunta sa direksyon ni Liwayway na noon ay nagdidilig ng mga halaman. Walang pag-aalinlangan, yumakap ito nang mahigpit sa mga binti ng dalaga. Nakita ni Haron kung paano agad na ibinaba ni Liwayway ang hawak na pandilig, lumuhod para maging kapantay si Tala at niyakap ito pabalik. Hinaplos nito ang likod ng bata. Shhh! Andito lang ako. Bulong nito. Walang mananakit sa'yo. Ang eksenang yon, ang natural na pag-aalaga, ang agarang pagkalma ni Tala sa yakap ni Liwayway ay isang malakas na sampal sa lahat ng pagdududang itinanim ni Selena sa kanyang isipan. Naramdaman ni Haron ang pagkalito. Ang kanyang isip na sinanay na maging mapanuri at laging magduda ay sinasabihan siyang makinig kay Selena. Ngunit ang kanyang puso na sa unang pagkakataon ay nakakaramdam muli ng init, ay nakikita ang katotohanan sa harap niya. Bumalik sila sa loob at bago umalis si Selena, may iniabot itong isang manipis na Manila folder kay Haron. Hindi ako nakikialam, Haron, sabi nito sa isang seryosong tono. Naglilingkod lang ako bilang isang kaibigan. Tinitigan ni Haron ang folder. Ano ito? Konting impormasyon lang, sagot ni Selena. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para lang mas makilala mo ang taong pinagkakatiwalaan mo ng kaisa-isa mong anak. I think you should know a little about her past. Hindi binuksan ni Haron ang folder na iniwan ni Selena.
Itinabi niya ito sa isang drawer, sa ilalim ng mga hindi importanteng papeles. Isang bahagi ng kanyang isip ang gustong malaman ang laman nito, ngunit mas malakas ang bahaging nagsasabing huwag niyang hayaang sirain ng lason ni Selena ang kapayapaang unti-unting bumabalik sa kanyang tahanan. Ang tawa ni Tala ay mas mahalaga kaysa sa anumang sikretong nakatago sa folder na yon. Ang patunay na tama ang kanyang desisyon ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang hapon, dumating ang isa sa kanyang mga tiyahin, si Tita Remedios, isang babaeng kilala sa pagiging prangka at mapanghusga. Habang nagkakape sila sa sala, lumabas si Tala mula sa kanyang silid, dala-dala ang isang libro na may mga larawan. Tahimik itong lumapit sa kinaroroonan ni Liwayway na nakatayo malapit sa hagdan. Ayan na pala ang apo ko, sabi ni Tita Remedios, ngunit ang tono nito ay walang init. Tiningnan nito si Tala mula ulo hanggang paa. Haron, hanggang ngayon ba ay hindi pa rin nagsasalita ang batang iyan? Lumalaki siyang walang modo. Isang batang sira, dapat dyan ay dinidisiplina. Ang bawat salita ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Tala. Ang munting saya sa mukha ng bata kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na anino ng takot. Bago pa man makasagot si Haron, humakbang si Liwayway paharap. Bahagyang itinago si Tala sa kanyang likuran. Sa isang boses na magalang ngunit matatag, sinabi niya, "Pasensya na po sa pakikialam, ma'am. Pero si Tala po ay isang mabait na bata. Hindi lang po siya handa pang magsalita." Nagtaas ng kilay si Tita Remedios. "At sino ka para pagsabihan ako? Isa ka lang katulong." "Tao rin po ako, ma'am," sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. "At nasasaktan po ako para sa alaga ko kapag nilalait siya." Ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Si Tita Remedios ay napanganga, hindi makapaniwala sa katapangan ng isang hamak na kasambahay. Ngunit bago pa man ito makabulyaw, isang malamig na boses ang pumagitna. "Tama na, tita." Lahat sila ay napatingin kay Haron. Tumayo ito, ang muka ay walang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. "Kung wala kang magandang sasabihin sa anak ko, mas mabuti pang umuwi ka na." "Pero Haron, ngayon na," maring sabi ni Haron, kasabay ng pagturo sa pinto. Walang nagawa si Tita Remedios kundi umalis na puno ng pagkainis. Nang maisara na ang pinto, hinarap ni Haron ang dalawa. Ang kanyang tingin ay lumambot nang makita si Tala na mahigpit pa ring nakakapit sa uniforme ni Liwayway. Nang magtakip silim, habang nag-iisa si Liwayway sa hardin at dinidiligan ang mga paboritong rosas ni Tala, naramdaman niyang may papalapit. Si Haron. "Salamat sa ginawa mo kanina," sabi nito. Ang boses ay mas mahinahon kaysa karaniwan. "Ginawa ko lang po ang tama, sir," sagot ni Liwayway. Nakayuko pa rin sa kanyang ginagawa. "Hindi," sabi ni Haron. Humakbang ito palapit. "Ginawa mo ang isang bagay na kahit ako ay nahihirapang gawin. Ipinagtanggol mo siya nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita mo sa kanya ang proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman." Tumigil sa pagdidilig si Liwayway. Nag-angat siya ng tingin. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa mukha ni Haron. Pinalalambot ang matitigas nitong mga linya. "Binigyan mo ng liwanag ang bahay na ito, Liwayway." Pagpapatuloy ni Haron, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Isang liwanag na akala ko ay tuluyan nang nawala. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya ay iba, malalim, at puno ng isang emosyon na ngayon niya lang nakita. Humakbang muli si Haron palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng libu-libong kuryente sa kanyang buong katawan. "Sir,"
Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Haron, pagtatama nito. Call me Heron. At sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya. Napapikit si Liwayway. Naramdaman niya ang malambot na paglapat ng mga labi nito sa kanya. Isang halik na magaan, puno ng pag-iingat, ngunit naglalaman ng lahat ng pasasalamat, paghanga, at isang damdamin na pareho nilang hindi pa handang pangalanan. Ilang segundo lang iyon, ngunit para sa kanila, iyon ay isang walang hanggan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang bahagyang hinihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang mundo sa kanilang paligid ay tila naglaho. Isang ngiti, isang totoo, maliit, at nahihiyang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang pangarap na imposible ay biglang naging totoo. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking halaman, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Itinaas nito ang isang cellphone, ang lente ay nakatutok sa kanila. Isang click na walang tunog ang narinig. Ikinukulong ang sandaling iyon sa isang litrato, isang ebidensya na gagamitin bilang sandata. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang maliit na silid si Liwayway at paulit-ulit na binabalikan ang matamis na alaala ng halik na iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Kinakabahan niyang sinagot ito. Hello? Ate Liway? Ang boses ng kanyang pinsan sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at takot. Si nanay, inatake na naman. Dinala namin sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan agad-agad. Ang lahat ng kilig at saya na naramdaman ni Liwayway ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matinding takot. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ano? Kumusta siya? Magkano daw ang kailangan? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Bago sinabi ang isang halaga na napakalaki, na para bang sinasaksak ang lahat ng kanyang pag-asa. Nabitawan ni Liwayway ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Haron Montenegro na para siyang isang normal na tao. Ang halik sa hardin ay parang isang gripo na nagbukas sa natuyot niyang puso. At ngayon, may isang bagong uri ng init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat sulok ng mansyon ay hindi na mukhang malamig at malungkot. Ang bawat pagtahol ng aso sa labas o paghuni ng ibon sa umaga ay tila may bagong kahulugan. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin habang nag-aayos ng kanyang kurbata. May bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Isang bagay na halos hindi na niya matandaan kung kailan huling nangyari. Dahil kay Liwayway. Dahil sa babaeng iyon na sa simpleng pag-iral ay nagawang buwagin ang mga pader na matagal niyang itinayo. Buong araw sa opisina, hindi siya mapakali. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo. Napapalitan ng imahe ng mga mata ni Liwayway. Ang boses ng kanyang mga business partner ay nawawala. Napapalitan ng alaala ng mahina nitong tawa. Nagpasya siyang umuwi ng maaga. Gusto niya itong makita. Gusto niya itong makausap. Gusto niyang malaman kung ang naramdaman ba niya sa hardin ay naramdaman din nito. Ngunit pagdating niya sa bahay, isang ibang Liwayway ang kanyang naabutan. Nakita niya ito sa hallway malapit sa kanyang aklatan. Ang mga balikat nito ay tensyonado, ang mukha ay balisa, at ang mga kamay ay hindi mapakali. Tila ito may malalim na iniisip, isang mabigat na problema. Nagtago siya sa isang sulok, nagmamasid. Nakita niya kung paano ito humakbang papalapit sa pinto ng kanyang aklatan na para bang may mahalagang sasabihin. Itinaas na nito ang kamay para kumatok. Ngunit sa huling sandali, ibinaba rin ito. Umiling ito sa sarili, bumuntong hininga ng malalim, at mabilis na tumalikod, naglakad papalayo. Kumunot ang noo ni Haron. Ano yon? Anong problema niya? Isang bahagi niya ang gustong sumunod at magtanong, ngunit pinigilan siya ng pagdating ng isang pamilyar na kotse sa driveway.
Bumaba mula rito si Selena. "Haron, I'm glad na abutan kita." Sabi nito, ang boses ay seryoso. "May kailangan kang malaman. Isang bagay na hindi ko na kayang itago pa." Pumasok sila sa aklatan, ang parehong lugar kung saan unang sinubok ang katapatan ni Liwayway. "That folder I gave you," panimula ni Selena. "Binuksan mo na ba?" "Wala akong oras para dyan, Selena," sagot ni Haron, naiinis. "Well, you should make time," giit nito. Lumapit ito sa drawer kung saan itinago ni Haron ang folder at kinuha ito. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan dahil ang babaeng pinagkakatiwalaan mo ay hindi lang isang simpleng probinsyana na naghahanap ng trabaho. Inilabas ni Selena ang isang luma, medyo naninilaw na dokumento. Isang termination letter mula sa Montenegro Corp. May petsang 10 taon na ang nakalipas. Itinuro ni Selena ang pangalan ng empleyado. "Basahin mo," utos nito. Kinuha ni Haron ang papel at ang pangalang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Pangalan, Lando Ginto. Posisyon, Warehouse Division Head. Dahilan ng pagkakatanggal, breach of trust and company confidence. Si Lando Ginto. Ang taong personal niyang sinisante dahil sa hinalang nagbebenta ito ng impormasyon ng kumpanya sa kanilang mga kalaban. Naalala niya ang mukha ng lalaki, isang mukhang puno ng pagsusumamo, iginigiit na inosente siya. Ngunit ang ebidensya noon ay malakas. "Hindi mo pa rin nakikita?" tanong ni Selena, na para bang nagsasalita sa isang mabagal na estudyante. Inilabas nito ang isa pang papel, isang kopya ng birth certificate. Pangalan ng anak, Liwayway Ginto. Pangalan ng ama, Orlando Lando Ginto. Binitawan ni Haron ang mga papel na para bang napapaso. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit ang nabubuong larawan ay isang halimaw. "Nakikita mo na ba, Haron?" Ang lason sa boses ni Selena ay nagsimulang kumalat sa kanyang utak. Ang lahat ng ito ay isang plano, isang perpektong paghihiganti. Nag-apply siya dito, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa galit. Ang pagpapakabait niya, isang palabas. Ang pagiging malapit niya kay Tala, iyon ang pinakamadaling paraan para makuha ang loob mo. Napahawak si Haron sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang bukas na kahadeyero, hindi iyon isang pagsubok sa katapatan, kundi isang pagsubok sa kanyang pagiging kampante. Ang pagtatanggol niya kay Tala, hindi iyon proteksyon, kundi isang paraan para ipakita na siya ay kailangan. Ang halik sa hardin, napapikit siya ng mariin. Isang malaking kasinungalingan. "Isipin mo, Haron," patuloy ni Selena. "She's playing the long game. Hinihintay niya ang tamang pagkakataon para sirain ka, tulad ng pagkasira ng pamilya nila nang sisantihin mo ang ama niya. She's good. Kailangan kong aminin, napakagaling niyang umarte." Natahimik si Haron. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng galit, pagkabigla, at isang pamilyar na sakit, ang sakit ng pagtataksil. Naramdaman na niya ito dati. At ngayon, nararamdaman niya ulit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang hardin. At doon, sa ilalim ng puno ng akasya, nakita niya si Liwayway na nakikipaglaro kay Tala. Naghahabulan sila. Naririnig niya ang maliliit na tawa ni Tala at nakikita niya ang nangiti sa mukha ni Liwayway. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay hindi na dalisay. Para sa kanya, ito na ang nangiti ng isang ahas, isang mapanlinlang na maskara na nagtatago sa maitim nitong balak. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng lambing, lahat ng init na ipinakita nito ay pawang kasangkapan lamang sa isang dekada ng planong paghihiganti. Dinurog niya ang kanyang kamao.
Ang sakit ng pagtataksil ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang malamig at mapanirang galit. Nilinlang siya muli. Pinaglaruan ng kanyang kahinaan ang kanyang anak. Tumalikod siya mula sa bintana. Ang mukha niya ay isa ng blangkong pader na gawa sa yelo at bato. Ginto. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ang lahat pala ay isang malaking palabas. Buong gabi, hindi mapakali si Liwayway. Ang balita tungkol sa kanyang ina ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Ang halaga ng operasyon ay isang numerong napakalaki. Isang halimaw na handang lamunin ang lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang halik sa hardin, ang lambot ng mga labi ni Haron, ang init ng kanyang mga mata, ang mga salitang binitawan nito. Binigyan mo ng liwanag ang bahay na ito. Nagkaroon siya ng isang hiblang pag-asa, isang napakanipis na pag-asa. Baka maintindihan siya nito. Baka kung magpapaliwanag siya, kung ipapakita niya ang kanyang desperasyon, ay tutulungan siya nito. Hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang tao sa kapwa-taong nangangailangan. Ngunit ang hiya at dangal ay pumipigil sa kanya. Paano niya sasabihin, pagkatapos ng matamis na sandaling iyon, hihingi siya ng pera? Baka isipin nito na yun lang ang habol niya. Baka isipin nito na ang lahat ay isang palabas. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Manang Lorna. Pinapatawag ka ni Sir Haron sa aklatan. Ngayon din. May kakaiba sa tono ni Manang Lorna, isang lamig na hindi niya narinig dati. Biglang kinabahan ng husto si Liwayway. Habang naglalakad siya papunta sa aklatan, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang pasilyo na dati ay pamilyar na sa kanya ay tila humaba at naging daan patungo sa isang hindi kilalang panganib. Pagbukas niya ng pinto, ang eksena sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo roon si Haron. Ang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa bintana. Sa tabi nito ay si Selina na nakangiti sa kanya, isang ngiti ng isang mananalo sa isang laban. Sir Haron? Mahinang tanong ni Liwayway. Dahan-dahang humarap si Haron at sa isang iglap, alam ni Liwayway na mayroong mali. Isang malaking pagkakamali. Ang Haron na nakatayo sa harap niya ay hindi ang Haron na humalik sa kanya sa hardin. Ang mga mata nito ay walang anumang bakas ng init. Ang mga ito ay 2 piraso ng yelo, puno ng galit at pandidiri. Lando Ginto, sabi ni Haron. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ano po? Huwag ka nang magkunwari. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Haron. Umalingaw-ngaw sa buong aklatan. Inihagis niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay nagkalat. Ama mo siya, hindi ba? Oo po. Sir, ama ko po siya. Pero hindi ko po. Hindi ano? Putol ni Haron sa kanyang sasabihin. Humakbang ito palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Hindi mo sinasadya na dito ka mag-apply? Hindi mo sinasadya na makuha ang loob ng anak ko? Hindi mo sinasadya na paikutin ang ulo ko? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway. Hindi po totoo yan. Nagkataon lang po ang lahat. Kailangan ko po ng trabaho para sa nanay ko. Ang nanay mo, isang mapaklang tawa ang narinig mula kay Haron. O baka naman bahagi rin yan ng plano. Isang perpektong drama para lalo akong maawa at makuha mo ang lahat ng gusto mo para makapaghiganti ka sa pagkasira ng pamilya niyo. Wala po akong balak maghiganti. Umiiyak na sabi ni Liwayway. Wala pong kasalanan ng tatay ko. Wala akong pakialam. Sigaw ni Haron. Ang kanyang mukha ay 1 pulgada na lang
Ang layo sa mukha ni Liwayway. Ang alam ko lang, nilinlang mo ako. Ginamit mo ang anak ko. Pinasok mo ang bahay ko na may dalang lason. Tumalikod ito at mabilis na binuksan ang kahadeyero. Ang parehong kahadeyero na minsan niyang isinara para sa kanyang dangal. Kumuha ito ng isang makapal na talaksan ng pera. Humarap itong muli kay Liwayway. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ba ito naman talaga ang gusto mo? Pera, kabayaran. At sa harap ni Selina na nanonood na may ngiti sa labi, marahas na inihagis ni Haron ang pera sa mukha ni Liwayway. Ang mga papel na pera ay tumama sa kanyang pisngi, sa kanyang dibdib, bago magkalat na parang mga tuyong dahon sa sahig na marmol. Ang bawat piraso ay isang simbolo ng kahihiyan. Ang bawat piraso ay isang patunay ng pagkasira ng kanyang pagkatao sa mata ng lalaking nagsimula na niyang mahalin. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Ayan, sabi ni Haron, ang boses ay nanginginig sa galit. Iyan ang presyo ng pag-arte mo. Kunin mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Liway! Isang maliit na boses ang narinig mula sa pinto. Si Tala. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatingin sa nagkalat na pera at sa umiiyak niyang yaya. Tumakbo ito papasok at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Liwayway na para bang yun ang tanging ligtas na lugar sa mundo. Liway, don't cry, sabi ng bata. Ang boses ay basag. Ang pagyakap ni Tala ang tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Liwayway. Ngunit bago pa man niya mayakap pabalik ang bata, isang malakas na kamay ang humila dito palayo. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Malamig na utos ni Haron. Kinarga si Tala, na pilit na nagpupumiglas. Umalis ka na, sabi ni Haron. Hindi man lang siya tinitingnan. At sa huling pagkakataon, bago niya isara ang pinto ng aklatan, nakita ni Liwayway ang mukha ni Tala. Isang mukhang basang-basa sa luha at puno ng pagkalito. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpahiwatig na tapos na ang lahat. Hindi niya pinulot ang kahit isang piraso ng pera sa sahig. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at walang buhay. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang bawat patak ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Pagdating niya sa dambuhalang gate na bakal, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara nito sa kanyang likuran. Napahinto siya. Napatingin siya sa Villa Esmeralda, ang palasyong nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. At doon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, sa labas ng mga rehas na bakal na tuluyan nang nagsara sa kanya, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa basang kalsada, ang kanyang puso ay basag na basag, ang kanyang mundo ay gumuho. Wala na siyang pera, wala na siyang trabaho, at ang lalaking minahal niya ay kinasusuklaman siya. Ang tagumpay ay dapat may matamis na lasa. Ngunit habang nakatayo si Heron sa gitna ng kanyang aklatan, pinapanood si Selina na may kasiyahang nakatingin sa nagkalat na pera sa sahig. Ang tanging nalalasahan niya ay pait. Well, that was dramatic, sabi ni Selina. Isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. You did the right thing, Haron. Pinakita mo sa kanya kung saan siya lulugar. Hindi sumagot si Heron. Ang kanyang atensyon ay nasa labas ng bintana, kung saan ang malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang dumi ng mga pangyayari. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ni Liwayway. Ang mga mata nitong puno ng luha, ang mukha nitong basang-basa, hindi lang ng ulan, kundi ng kahihiyan. At ang pera,
ang pera na hindi nito pinulot. Lilinisin ko na ito, sabi ni Selena, akmang pupulutin ang mga salapi. Huwag! Ang boses ni Haron ay matigas at malamig. Hayaan mo lang dyan. Nagulat si Selena sa kanyang tono. Pero Haron, I said leave it. Mariin niyang ulit. Tumingin siya kay Selena at sa unang pagkakataon, nakita nito ang isang bagay na iba sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi tagumpay, kundi pagod. Umuwi ka na, Selena. Gusto kong mapag-isa. Ang pagpapaalis niya kay Selena ay kasing bilis at kasing walang emosyon ng pagpapaalis niya kay Liwayway. Ngunit ngayong nag-iisa na siya sa katahimikan ng kanyang mansyon, ang katahimikan ay naging isang kaaway. Bawat sulok ay tila bumubulong ng pangalan ni Liwayway. Ang hardin ay tila nawalan ng kulay. Ang hapagkainan ay tila lumawak at nanlamig. Ang pinakamatinding dagok ay ang katahimikan mula sa silid ni Tala. Pagkatapos ng maiskandalong pag-alis ni Liwayway, si Tala ay nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi ito kumakain, hindi ito umiimik, hindi na rin ito sumisigaw o nagwawala. Ang katahimikan nito ngayon ay mas malala. Isang katahimikang walang laman, walang buhay. Sinubukan ni Selena sa mga sumunod na araw na punan ang pagkukulang. Dala-dala ang mga pinakamamahaling manika at mga pinakabagong gadget, pilit niyang kinukuha ang loob ng bata. Isang hapon, pumasok si Haron sa silid ni Tala. Naabutan niya si Selena na pilit na isinusuklay ang buhok ng kanyang anak. Look, Tala, I'll make you pretty, just like your mommy, masayang sabi ni Selena. Ngunit si Tala ay hindi gumagalaw, parang isang estatwang walang buhay. Hanggang sa isang iglap, marahas nitong iwinasiwas ang kanyang kamay at kinalmot ang braso ni Selena. Aray! Sigaw ni Selena. You little brat! Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Selena. Ang lumabas ay ang tunay niyang kulay. Isang babaeng walang pasensya at madaling mairita. Selena, tama na! Mahinahong sabi ni Haron mula sa pinto. Iniwan ni Selena ang silid na may halong pagkainis. Naiwan si Haron kasama ang kanyang anak. Nakita niya si Tala na mahigpit na yakap-yakap ang sirang manika. Ang manikang inihagis niya noon at inayos ni Liwayway. Iyon na ang tanging bagay na binibigyan nito ng pansin. Umupo si Haron sa gilid ng kama. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang anak, ngunit umiwas ito. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit kaysa sa sampal. Ito ang kanyang anak. Ngunit sa mga sandaling ito, para silang dalawang estranghero. Gabi-gabi, bumabalik si Haron sa aklatan at gabi-gabi, nandoon pa rin ang pera, nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Isang paalala ng kanyang kalupitan. Kung totoong pera lang ang habol ni Liwayway, bakit hindi niya ito kinuha? Kung ang lahat ay para sa paghihiganti, bakit sa huling sandali ay tinalikuran niya ang sandata na sana ay magpapatunay na nagtagumpay siya? Ang mga tanong ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan, mga baging ng pagdududa na unti-unting gumagapang at sumisira sa pader ng kanyang paniniwala. Naalala niya ang bawat sandali, ang katapatan sa harap ng tukso, ang pasensya sa harap ng galit ng kanyang anak, ang tapang sa harap ng pang-iinsulto ng kanyang tiyahin. Magagawa ba ang lahat ng yon ng isang taong puno ng galit at paghihiganti? Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang silya at nakatitig sa pera sa sahig, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang araw na sinisante niya si Lando Ginto. Naalala niya ang lalaki, payat, mukhang pagod, ngunit may dignidad sa mga mata. Naalala niya ang paulit-ulit nitong sinasabi, Sir, wala po akong kasalanan. Frame up lang po ito. May pamilya po akong binubuhay. Noon, ang mga salitang iyon ay walang halaga sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon,
Sa loob ng 10 taon, nag-alinlangan siya. Paano kung, paano kung nagsasabi ito ng totoo? Ang kaisipang iyon ay nakakagambala. Dahil kung totoo iyon, hindi lang niya sinira ang buhay ng isang inosenteng tao. Sinira rin niya ang buhay ng anak nito, ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi na niya matiis. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang private investigator, isang taong matagal na niyang hindi kinakausap. Miguel, it's Heron. Sabi niya, ang boses ay seryoso. May ipapatrabaho ako sa'yo. Isang bagay na matagal nang nakalipas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Gusto kong imbestigahan mong muli ang kaso ni Lando Ginto. Isang empleyado ko. 10 taon na ang nakalipas, utos ni Haron. Gusto kong malaman ang lahat, bawat detalye, walang itatago. Huminto siya sandali, bago idagdag ang isang panghuling utos, isang utos na isinilang mula sa isang bagong binhi ng pagdududa na itinanim ng reaksyon ni Tala at ng hindi pagkuha ni Liwayway sa pera. At habang ginagawa mo yan, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mas mababa at mas mapanganib. Imbestigahan mo na rin ang pamilya Alcantara, ang kanilang kasalukuyang pinansyal na katayuan, lahat ng kanilang mga utang, lahat ng kanilang mga koneksyon. Gusto kong malaman kung meron silang itinatago. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siyang muli sa pera sa sahig. Ngayon, hindi na niya ito nakikita bilang simbolo ng pagkakanulo ni Liwayway. Nakikita niya ito bilang isang salamin ng kanyang sariling pagkakamali. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng purgatorio para kay Haron. Hinihintay niya ang resulta ng investigasyon na parang isang pasyenteng naghihintay ng resulta kung ang sakit niya ba ay may lunas pa o tuluyan ng cancer. Isang hapon, dumating ang hinihintay niya. Isang makapal na brown envelope na walang anumang marka, inihatid mismo ni Miguel sa kanyang opisina. Nasa loob na ang lahat ng nahanap ko, Haron. Sabi ng investigador, ang mukha ay seryoso. Maging handa ka. Nang mag-isa na lamang siya sa kanyang aklatan, tinitigan muna niya ang envelope. Ito na yon, ang kahon ni Pandora. Kapag binuksan niya ito, alam niyang wala nang balikan. Huminga siya ng malalim at pinunit ang selyo. Ang unang mga pahina ay tungkol sa pamilya Alcantara. Gaya ng hinala niya, lubog na sa utang ang kanilang kumpanya. Nasa bingit na sila ng pagkabangkarote. Ang pagpapakasal ni Selena sa kanya ay hindi lamang isang kagustuhan. Ito ay isang pangangailangan para mabuhay. Iyon ang motibo. Ngunit ang kasunod na mga pahina ang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang report tungkol kay Lando Ginto, nandoon ang lahat. Mga kopya ng bank statement ng isang security guard na binayaran para magtanim ng ebidensya. Mga email trail na nagpapakitang ang nag-utos nito ay ang ama ni Selena, si Don Ricardo Alcantara, na nooy pinakamahigpit na katunggali ng Montenegro Corp. Si Lando Ginto ay isang sakripisyo lamang, isang inosenteng tupa na inihain para mapabagsak ang kumpanya. Nabitawan ni Haron ang mga papel. Napasandal siya sa kanyang silya. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Inosente siya. Inosente si Lando Ginto. At siya. Siya ang nagparusa. Siya ang humatol. Siya ang sumira sa buhay ng isang taong walang kasalanan. At ang kasalanang yon ay umabot hanggang sa anak nito, ang babaeng. Hindi niya matuloy ang nasa isip niya. Masyadong masakit. Ang pangalan ni Selena ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang pagkukunwari nito, ang mga babala. Ang laso na dahan-dahan nitong ipinainom sa kanya. Alam ba niya ito? Imposibleng hindi. Isang alaala ang biglang bumalik. Isang kahon. Isang kahon na puno ng mga gamit ng kanyang yumaong asawa na hindi na niya binuksan muli. Itinago niya ito sa pinakasulok ng kanyang walk-in closet.
Isang monumento ng sakit na ayaw na niyang balikan. Ngunit ngayon, may isang bagay na naguudyok sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kahon. Alikabok, amoy ng nakaraan. Sa ilalim ng mga lumang damit at alahas, nandoon ang isang maliit na leather-bound na aklat. Ang tala-arawan nito. Ang tala-arawan na ibinigay niya rito noong unang anibersaryo nila. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang sulat kamay nito ay nagmamadali, magulo, at ang mga salitang nabasa niya ay isang punyal na sumaksak sa pinakapuso ng kanyang pagkatao. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na sa ginintuang hawlang ito. Hindi ko na kayang magpanggap na mahal ko si Heron. Ang puso ko ay kay Marco. Salamat kay Selena sa lahat ng tulong. Tinulungan niya akong mag-empake ng mga pinakamahahalagang bagay. Bukas, aalis na kami. Patungo sa isang bagong buhay, malayo sa lugar na ito. Nabitawan niya ang tala-arawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito namatay. Hindi ito nagkasakit. Iniwan siya. Tumakas ito kasama ang ibang lalaki. At si Selena? Si Selena, ang matalik nitong kaibigan, ang babaeng umaliw sa kanya sa kanyang pagluluksa. Alam nito ang lahat. Alam niya ang lahat sa simula pa lang. Hinayaan niya siyang magdalamhati sa isang kasinungalingan. Hinayaan niyang lumaki si Tala na ang alam ay namatay sa sakit ang kanyang ina. Hindi ang katotohanang iniwan sila nito. Ginamit ni Selena ang kanyang sakit, ang kanyang pagiging ama, ang kanyang kahinaan, para sa sarili nitong kapakanan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng katahimikang yon, narinig niya ang tunog ng isang paparating na kotse. Si Selena, dumating ito na may dalang pagkain, nakangiti na para bang walang nangyari. "Haron darling, I brought your favorite." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Nakita nito ang ekspresyon sa mukha ni Haron. Nakita nito ang mga papel na nakakalat sa mesa. Ang bukas na tala-arawan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Selena. Napalitan ito ng pamumutla. "Haron, I can explain." "Kailan pa?" tanong ni Haron. Ang boses ay nakakatakot sa sobrang kalmado. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang tatay mo." Ang pananabutahin niya kay Lando Ginto. "Kailan mo pa alam?" tanong niya ulit. Hindi nakasagot si Selena. "Ang asawa ko." Pagpapatuloy ni Haron. Ang pagtakas niya kasama ang lalaki niya. Ang pagkamatay niya na alam mo palang isang malaking kasinungalingan. "Kailan mo pa alam?" Nanginginig na umatras si Selena. "Haron, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayokong masaktan ka pa." Isang malakas na tawa, isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan, ang kumawala kay Haron. "Mahal? You don't know the meaning of the word. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang anak ko. Sinira mo ang napakaraming buhay para lang sa pera. Dahil kailangan namin." Sigaw ni Selena. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Bangkarote na kami, Haron. Ikaw na lang ang pag-asa namin." "Pag-asa?" Umiling si Haron. "Wala nang natira para sa'yo." Lumakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. "Kunin mo ang mga gamit mo at wag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko habang buhay. Dahil isinusumpa ko, Selena, sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo." Lumabas si Selena na umiiyak. Isinara ni Haron ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Ang lahat ng pinaniwalaan niya ay isang kasinungalingan. Ang sakit na pinagdaanan niya ay isang panloloko. Dahan-dahan, siyang naglakad papunta sa silid ni Tala. Bukas ang pinto. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Yakap-yakap pa rin ang sirang manika. Ang inosenteng mukha nito, ang tanging bagay na totoo sa kanyang buhay, ay isang paalala sa lahat ng kanyang pagkakamali. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama. At doon,
Sa dilim ng silid, ang dakilang si Haron Montenegro, ang bilyonaryong walang kinatatakutan, ay nagsimulang umiyak. Umiyak siya para sa inosenteng lalaking kanyang sinira. Umiyak siya para sa babaeng kanyang hinusgahan at ipinahiya. At higit sa lahat, umiyak siya para sa kanyang anak na nasadlak sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Nang maubos na ang kanyang mga luha, tumayo siya. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang determinasyong mas matibay kaysa sa galit, mas malakas kaysa sa pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang driver. "Ihanda mo ang sasakyan," sabi niya. Ang boses ay basag ngunit buo. "Pupunta tayo sa Baryo Mahinahon." Ang Baryo Mahinahon ay nabubuhay sa isang ibang uri ng ritmo. Dito, ang oras ay hindi sinusukat ng mga mamahaling relo, kundi ng pagtilaok ng manok at ng dahan-dahang paggalaw ng anino ng mga puno ng niyog. Para kay Liwayway, ang pagbabalik sa bayang ito ay isang mapait na paglalakbay pabalik sa simula. Ang mansyon, ang mga pangarap, ang halik sa hardin, lahat ng yon ay parang isang panaginip na lang. Ang realidad ay ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, ang maliit na kubo na kanilang tinitirhan, at ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina sa loob ng silid. Bawat sentimong naipon niya ay napunta sa mga gamot na pansamantalang nagpapaginhawa lamang sa sakit nito. Ang puso niya ay puno ng pag-aalala, ngunit walang lugar para sa pagsuko. Ang kanyang ina, ang kanyang mundo, at gagawin niya ang lahat para rito. Isang umaga, habang nagpapakulo siya ng lugaw, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng baryo. Tunog ng isang makinang pamilyar sa kanya, isang mamahaling kotse. Sinundan ito ng mahihinang bulungan mula sa mga kapitbahay. Sumilip siya sa bintana at ang kutsarang hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa kanilang dumiduming kalsada. At mula rito ay bumaba ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli. Si Haron Montenegro. Nakatayo ito roon. Suot ang isang simpleng polo shirt at pantalon. Ngunit kahit anong isuot nito, hindi maikakaila ang aura ng kapangyarihan at yaman. Ngunit merong bago sa kanya. Ang dating tigas ng kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Ang dating lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong pagsisisi at pag-aalinlangan. Lumabas si Liwayway, ang kanyang puso ay isang magulong halo ng galit at lumang sakit. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay matigas para itago ang panginginig. Hindi agad sumagot si Haron. Pinagmasdan nito ang maliit na kubo, ang mga nakasampay na damit, ang payak na buhay na sinira niya. "Liwayway," sabi nito. Ang boses ay basag. "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan," mabilis niyang sagot. Akmang tatalikod. "Umalis ka na." "Hindi ako aalis," giit ni Haron. Humakbang ito palapit. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan." Para saan pa? Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Para ipahiya mo ulit ako? Para tapak-tapakan ang natitira ko pang dangal? Para humingi ng tawad, sabi ni Haron. At sa mga salitang yon, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay naglaho. "Liwayway, patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Liwayway. Naghahanap ng anumang bakas ng pagkukunwari. Wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan. "Patawad dahil naging bulag ako." Pagpapatuloy ni Haron. "Patawad dahil hinusgahan kita. Patawad dahil sa ginawa ko sa iyo at sa ginawa ko sa ama mo." Sa pagbanggit ng kanyang ama, isang hikbi ang kumawala kay Liwayway. "Alam ko na ang lahat," sabi ni Haron. "Nalaman ko ang katotohanan,
tungkol sa tatay mo. Inosente siya. At tungkol kay Selena, sa lahat ng kasinungalingan niya, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ng kanyang asawa, ang panloloko ni Selena, ang sarili niyang pait na naging lason sa kanyang pagkatao. Hindi siya nagtago ng anumang detalye. Inilantad niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga pagkakamali. Nang matapos siya, ang namagitang katahimikan ay puno ng bigat ng nakaraan. "Nasaan ang nanay mo?" Mahinang tanong ni Haron. Itinuro ni Liwayway ang loob ng kubo. Pumasok si Haron. Nakita niya ang ina ni Liwayway, nakahiga sa isang simpleng papag, payat at hirap huminga. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Haron sa tabi ng higaan. "Ginangginto," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Ako po si Haron Montenegro. Ako po ang dahilan ng paghihirap ng pamilya ninyo. At nandito po ako para itama ang lahat. Patawarin niyo po ako." Kinuha niya ang kamay ng matanda. "Ako na po ang bahala sa lahat. Sa operasyon niyo, sa mga gamot, lahat-lahat." Si Liwayway, na nakatayo sa may pinto, ay napahagulgol na lamang sa eksenang yon. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang malalim na awa, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa lalaking ito na biktima rin pala ng kasinungalingan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kotse ni Haron at mula roon ay bumaba ang isang maliit na figura na may hawak-hawak na sirang manika. "Tala!" bulong ni Liwayway. Nang makita siya ng bata, ang mga mata nito ay nanlaki. Binitawan nito ang manika. "Liway!" Isang sigaw na puno ng pananabik at pag-asa. Tumakbo si Tala papalapit sa kanya at yumakap ng napakahigpit. Niyakap siya ni Liwayway pabalik. Ang puso niya ay tila gustong sumabog sa pinaghalong lungkot at saya. Akala ko, iniwan mo na ako." "Umiiyak na," sabi ni Tala. Hindi kita iiwan," sagot ni Liwayway. Hinahalikan ang buhok ng bata. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, dinala sila ni Haron sa isang burol na malapit sa baryo. Mula roon, tanaw ang buong baryo mahinahon. Tahimik silang tatlo na nakaupo sa damuhan. Si Haron, si Liwayway, at si Tala, na nasa gitna nila. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Liwayway, habang ang isang kamay ay hawak-hawak ni Haron. Dahan-dahang lumabas ang araw mula sa likod ng mga bundok. Ang mga unang sinag nito ay kulay ginto, hinahawi ang dilim ng gabi, at nagbibigay buhay sa natutulog na bayan sa ibaba. Ang hangin ay sariwa, may dalang pangako ng isang bagong simula. Binasag ni Haron ang katahimikan. "Ang pangalan mo," sabi niya, nakatingin sa sumisikat na araw. "Liwayway." "Bukang Liwayway, simula." Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na napakatotoo. Napakalinis. "Sinira ko ang lahat, Liwayway. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong subukang buuin muli ang lahat. Hindi para sa akin, kundi para sa ating tatlo." Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway, ang parehong kamay na minsan niyang binitawan. Ngayon, ang hawak niya ay mahigpit, puno ng pangako. "Liwayway," tanong niya. Ang boses ay isang taimtim na dalangin. "Maaari ka bang maging bukang liwayway namin ni Tala? Magpakailanman?" Ang sagot ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng pagsikat ng araw, nag-iiwan sa mga tagapakinig ng isang matamis na pag-asa para sa isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Haron, Liwayway at Tala. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o estado sa buhay, kundi sa kanyang karangalan at sa kakayahang magpatawad at magmahal muli. Ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng pag-unawa at ng isang pusong tapat.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Haron at Liwayway? Nais po naming marinig ang inyong mga komento. At kung meron po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa mga susunod nating programa, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!